Magandang gabi po. Ito po si Butch Valdez ng KDP at nandito na naman po tayo sa Talakayan Bayan. At kasama din po natin na sila Toti Casino at si RJ Javellana. It is May 19, 2020. At ang pag-uusapan po natin ay ano ba? Abnormal na normal. Na new normal. Ano ba ito? Anyway, dito po sila RJ. Babati mo muna. Go ahead, RJ. Isang mapagpalayang araw po, Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide sa lahat ng mga manggagawang nakikinig sa atin sa Ibayong Dagat. Ako po si RJ Javellana Jr. Welcome po kayong lahat dito sa Talakayang Bayan. Yes, and Toti Casino po. Maligang bati sa ating mga sumusubaybay sa programa nito sa Talakayang Bayan ng KTP. At sana po kayo po ligtas at nasa magandang kalagayan. Ito pong lingkod, Toti Casino. Okay, ang ating pong paksa ngayon or our title for this evening is Abnormal ang New Normal. No? Bakit natin sinasabi ito, RJ? Alam niyo po, ang solusyon ng ating gobyerno ay hindi po mga bago. Kahit po dito sa new normal, ang may kontrol ng ating ekonomiya ay mga oligarko pa rin. Ang kuryente, kontrolado ng oligarko. Yan po ay abnormal. Yan po ay hindi normal dito sa ating kalagayan ngayon. Ang sinasabing new normal, dapat meron tayong planned economy na hawak ng Estado. Lalong-lalo na ang COVID-19 ay hindi po pang 2 taon. May ibang nagsasabi na ito ay 100 taon pa. O ibig sabihin, habang buhay na nandito sa mundo ang coronavirus nito. Kaya kinakailangan ng planned economy ng Estado. Aha. Yeah, at ibig sabihin dyan, ano ibig sabihin? Wala tayong new normal. Ganyan. Abnormal nga po. Kumbaga wala talagang new normal kung hindi ni-recycle lang. Kumbaga ito ay isang bagong pangalan lamang, nagpalit lamang ng damit, pero yung loob ay bulok pa din. Lalong maghihirap ang mga taong bayan, katulad po ng ating paulit-ulit na sinasabi, sa sitwasyon ng COVID-19 o sa sistema ng kapitalistang oligarko, sino ang mabubuhay, sino ang mamamatay. Yan po ang tunay na sitwasyon, lalong-lalo na ng mga mahihirap nating mga kababayan. Sa makatuwid ang sinasabi natin, walang kakayanan talaga ang ating administrasyon ng ating gobyerno na matulungan. Meron pong kakayanan. Ang problema po yung ating presidente. Ano po, nagtatapang-tapangan ng ating presidente, pero ang kanyang tapang ay para lamang sa mga oligarko, hindi para sa tunay na taong bayan. Ano? Okay. Yeah, Toti, you want to say something? Hindi naman ako, wala na eh. Kumbaga, sa akin, ipagpalagay natin, nagtatapak-tapangan nating Pangulo pero hindi natin pwedeng talikuran ng ginagawa ng kanyang administrasyon na meron tayong mga infrastruktura na nagkalat sa buong bansa at ito po ay napatupad niya sa loob ng 4 na taon. Bagamat ganyan nga ang patakaran at para sa atin, yan ay nakakaigi sa ating kalakalan. Ang tayo niya dito sa lagay ng mga kontrol ng oligarko ay isa pang buntot na kailangan niyang itawid. At sa dami ng mga klaseng problema, ang lumalabas na talaga sa kabuuan nitong kasaysayan ng ating pamalaan mula pa nung itinatag itong 1987 Constitution, talagang depektibo na sa simula pa. Kaya nga ngayon ay minana ni Pangulong Duterte, kahit anong tapang niya ang gawin niya dito at di niya kayang boging itong mga oligarko, kailangan ay kumilos lang hindi isang tao, kundi ang sambayanan. Dahil kung mamarapatin po natin,
kahit anong gawin ni Pangulong Duterte, ang nakapaligid sa kanya ay mga talagang mga malalalim na ang mga ugat sa lipunan at sila'y talagang kahit anong gawin mo, kahit hindi mo sila mabubuwag ng basta-basta, kahit anong iputol mo sa ibabaw ay nandiyan pa rin yan, kahit anong tapang at lakas na meron siya, hindi kayanin. Kaya kailangan talaga pagtulong-tulungan na lang natin ang itong ating pamalaan at tuluyan natin batikusin ang mga panukala at mga patakaran na alam natin ay sumasang-ayon lang sa mga kapakanan ng ilang mga mayayaman tao, mga oligarko. Oo nga. Alam nyo kung bakit ko inumpisa kanina na baka ang ating administrasyon at ang gobyerno ay walang kakayanan. Kasi kakabasa ko lang po nitong isang parang position o statement na ginawa ni Father Ranilo Aquino ng San Beda. Alam niyo po, siya ay isang head ng law department ng San Beda at meron siyang sinasabi, no? Ang basically ang sinasabi niya, itong IATF, itong organisasyon ng ating administrasyon, sa totoo, wala silang talagang alam dito sa mga figures at mga numero na ilinalabas nila, no? At they cannot guarantee the accuracy of the figures that they're coming out, itong mga statistical information. And basically, sinasabi niya, kung hindi nila magagarantiya na ito yung mga statistical information na linalabas nila, at pagkatapos magagawa sila ng patakaran dito sa ating pamahalaan o sa mga kinaukulan na kinakailangan na ituloy pa yung ECQ, MCQ, GCQ, kung ano man, no? At itong mga senior citizens, pagbabawalan nilang lumabas, no? Anong basihan, sabi niya, anong basihan nitong itong iba-ibang direksyon ang kanilang binibigay. Ang sabi niya, ang basihan is coming from the advice of the people in the communities, like yung mga barangay captain, mga mayor, ganito. Kung ganyan din ang babasihan mo, sabi, bakit ka pa merong IATF, no? At bakit pa natin ilinalabas itong mga statistical information that you cannot defend? Even if you cannot defend the accuracy, sabi niya, the truth of the matter is yung mga testing capabilities natin that we are claiming we're already hitting 5,000 per day, which is only a claim and it is not verified, and that we are saying we are going to hit up to 30,000 per day, no? At there is no basis also for you to say that we will have that capacity to hit 30,000 a day. Everything is conjecture. Everything is parang hula-hula na walang basehan. So sabi niya, kung walang basehan yan, anong basehan ng pinipigil mo ang taong lumabas, no? Dahil the people pwedeng makisama sa iyo na for a certain period. O makikisama tayo sa gobyerno for this 1 month or for another month or for another month. But it cannot go indefinitely. And I see the reasoning behind what he was saying. No? Somewhere along the line, there has to be a more definitive position, imbes na parang hindi sinasabi yung totoong sitwasyon sa ating mga mamamayan. No? When we say our statistics are getting worse or so and so forth, again, there is no basis and there is no information that is verifiable. No? Yun ang nakikita ko, RJ.
Tama po kayo, no? Yan po yung sa tinatawag nating aspetong pangkasalukuyan, ano po, at sa issue ng kalusugan. Pero ang pagbubukas kasi, ang pag-lift nitong sinasabing MECQ at GCQ at iba pang mga tawag, ay may relasyon ito sa ekonomiya. At ang aking gustong pagdiinan ng todo dito, paano ba magkakaroon ng kakayahan ang ating gobyerno para direkta niyang matulungan at mabigyan ng serbisyo ang taong bayan nang hindi basta lang umaasa o namamalimos sa mga oligarko. Itong sinasabi nilang new normal ay kontrolado ng oligarko pa rin ang mga ekonomiya. Ang ating binabanggit dito, ang tunay na new normal ay dapat kunin ng gobyerno ang mga pangunahing industriya tulad ng kuryente, tulad ng tubig, tulad ng telekomunikasyon, tulad ng transportasyon. Mga manggagawa natin, pinababalik natin sa trabaho, wala namang masakyan. Kasi wala tayong tinatawag na mass transport system. At kung meron man tayong mass transport system, kontrolado na mga ilang apelyido lamang. Nila Ayala, nila Manny Pangilinan, at kung sino pa, hindi po yan new normal. Kaya kung gusto po ng ating gobyerno at ng mga susunod na gobyerno na maayos ang sistema ng kalusugan, merong maipondo para rito sa COVID-19, kinakailangan palakasin ang produksyon at ekonomiya ng gobyerno sa sarili niyang paa. Magagawa niya yan. Yun nga lang, kahit hindi pa dumarating itong COVID-19, sino ba ang mga inappoint ni Pangulong Duterte? Hindi ako naniniwala na si Pangulong Duterte ay basta na lamang napalibutan ng mga tao, ng mga oligarko sa gobyerno. Dahil siya rin po mismong pumili niyan. Hindi naman niya tayo kinonsulta nung pinaupo niya si Secretary Cusi. Kinonsulta ba niya ang consumer sector, ang mga electric consumer? Hindi. Hindi kinonsulta ni Duterte. Nung nilagay niya yung mga ibang tao dyan sa Energy Regulatory Commission, hindi rin niya naman kinonsulta. Ang punto ko rito ay siya rin ang may likha ng problema na ito. Pero meron pong pagkakataon si Pangulong Duterte na ayusin itong sinasabing new normal sa paglikha ng isang ekonomiya na magsusustain para sa gera laban sa kalusugan ng COVID-19. Ito po'y pangmatagalang digmaan, kaya hindi po pwede na ito ay iaasa lamang sa iilang mga mayayaman. Kaya tayo may gobyerno para paglingkuran ng taong bayan, hindi ang mga oligarko. Yan po ay abnormal. Tama yan. Pero ako, nandyan na ako sa iyong pagsasabi na hindi siya nangonsulta. Pero alam natin, pag ikaw yung Pangulo at pumasok ka sa pagkapangulo, no? At some point, you just have to make a decision as to who your cabinet members will be. You cannot be asking around for the old people who they will be. Kasi magiging popularity contest yan. Pero ang importante, na pag alam mo na hindi nagtrabahong tama, pag alam mo na medyo linoloko ka nito, o pag alam mo na ang amo nila, ang nagpapaandar sa kanila, kinakailangan tanggalin mo. No? Yun ang importante. Ang kaso, mukhang meron tayong mga tao sa gobyerno na advisors ng presidente na mali ang kanilang binibigay na advice dahil meron silang pinoprotektahan na negosyo o mga kaibigan sa mga oligarko, no? At etong hindi natin maisip talaga etong nangyari dito sa nakaraan 6 months or so. Dahil unang-una, instinctively, nagalit ang presidente dito sa mga oligarko dahil mga mandurugas, mga ganid, at mga kriminal. Tama naman. At dito, biglang sinuportahan siya ng mga mamamayan para umakyat pa nga yung kanyang popularity rating dahil sa kanyang mga batikos. Pagkatapos, bigla bandang January,
parang all of a sudden, kada natin kakasuhan na at lahat-lahat, all of a sudden, meron silang pagkakataon magbigay ng proposal. At hinihintay daw ng ating gobyerno yung proposal nila. Tapos noon, yung proposal nila, bibigyan pa daw sila ng 6 months to decide kung ano yung paano nilang sasagutin yung mga paratang ng ating Pangulo sa kanila. Pagkatapos, dito, nagkakaduda-duda na ang mga mamamayan. Ako na, kasama na ako ni RJ dyan at ni Toti. Ano bang nangyayari? Bakit biglang naging malumana yung presidente? Habang nag-iisip tayo ng ganito, eto, dumating yung COVID-19. Pagdating ng COVID-19, ang iniisip ko, iniisip din ng ating mga kasama dito, na ngayon, ito na yung pagkakataon na talagang tutukan niya kung paano niyang tutulungan ng taong bayan. Kailangan mag-take over siya ng mga public utilities at hihinto niya muna ang pagbabayad sa kuryente at sa tubig, no? Para matulungan niyang diretso ang taong bayan na walang gastos sa gobyerno. Parang it was a obvious position and direction that he was taking, especially considering that galit na galit siya sa mga oligarko nung nakaraan buwan lang, no? Pero up to now, walang ganyan direksyon. Hindi nila pinag-uusapan. Walang lumalabas sa mga statements tungkol dito sa kahirapan ng taong bayan. Wala ng trabaho, wala ng makain. Ang pinoproblema, paano magkukuha ng 3 billion na pesos na ganito sa budget, ganyan. Ang pinag-uusapan natin nun, wala man siyang kakailanganin ng gagastusin. Basta ipigilin niya lang yung pagbabayad eh. And yet, that is what we hear. Para bagang ini-ignore yung tamang direksyon, yung obvious, no? And all of a sudden, makakarinig tayo ng thank you sa mga oligarko. Tapos hindi nagtagal, nagkaroon pa tayo ng I am sorry and I apologize. Kaya ang naiintindihan po natin yung sinasabi ni RJ at ang nararamdaman ng taong bayan dito sa sitwasyon na ito, na parang bumaligtad. Parang bumaligtad ang posisyon ng ating Pangulo hinggil dito. Parang lang. Alam nyo, hindi ko pwedeng siguraduhin yan. Pero parang ganyan ang labas. Maski na sabihin ng iba, meron siyang ibang mga plano, ganyan, baka meron siyang gagawin later on. Oo, sabihin na natin, meron pagkakataon na ganyan. Pero ang pinakalabasan ngayon, ang lumalabas ngayon, ang naiintindihan ng tao ngayon, kung ano yung action niya, iba dun sa sinasabi na noon, no? Whatever he is doing now, no, is in direct opposition to what he was saying before, no? So yun ang nakakaano. Remember, action speaks louder than words, no? So ito po yung nangyayari, no? That is why I hope, ako, maski pa paano, kasi siya ang nakaupong presidente. Ayoko naman si Leni Robredo, ayoko naman ng basta-basta. Sana mapakinggan na po niya yung taong bayan, no? Dito sa sinasabi natin. Yung abnormal, then ang bagong new normal, yung ganyan, talagang nakaka-nervous po. No? Dahil kung nakikinig siya dito sa mga advisors niya sa gobyerno at yung kila Duque sa Department of Health, puro mga oligarko may hawak dyan eh. No? Tiro mo, kanina lang, nagbigay ng pahayag si Harry Roque sa isang press con. At ang salita niya, sabi niya, yung mga testing
dahil wala daw silang kakayanan na talagang mag-test ng lahat. Pinaubayan nila, ang gobyerno pinaubayan na sa mga pangangalakal. Pinaubayan nila sa mga different businesses na sila na ang mag-testing ng mga tauhan nila. Ano to? This is a first step towards abdicating its role. No? Para mo na rin in-admit, hindi namin kaya no? Kayo na lang ang gumawa. Parang ganyan ang dating sa akin. Hindi ko alam kung yun ang ibig sabihin, pero napapakinggan ko, yun ang dating sa akin. No? So, ganyan din palagay ko ang dating nila sa mga nakikinig. No? Toti? Nalawakan ko lang yung pag-uunawa dito sa mga anunsyo ng ating Pangulo. No? Una, mali talaga yung kanyang pagbabaliktad ng kanyang posisyon na binabawi niya yung kanyang panukala laban sa mga oligarko patungkol dito sa Manila Water at Maynila na sa simula pa lang ay nasa tama na sana siya at ang inantala niya na ang kumilos para sampahan ng kaso itong si Harry Roque na wala namang ginawa. Sana doon pala sa simula pa lang ay kumuha na siya ng mga palaban katulad ni OSG Calida na siya mismo ang naghanap ng mga paraan na sumampa ng kaso laban dyan sa mga Ayala at sa mga Pangilinan, no? At ganoon din mga Lopez. Kaya lang dahil na patagal-tagal ng content na na-drip doon ng mga kononot, hindi nga binabalita sa mga balitaan, sa mga pahayagan, lalo na ang ABS-CBN, saka ang ANC, saka ang CNN, naging malamig ang kilos at dumating itong COVID-19, pinagsamantalaan itong mga oligarko na mag-PR at sila nagbigay ng mga donasyon na kuno-kuno para ipakita na meron silang pagmamalasakit sa taong bayan. Yan ang una, no? So, hindi magandang senyalis ang pinapakita. Yeah, nawala si Toti. Nawala po siya sa ere, Professor. Okay. Anyway, ganyan nga yung sinasabi. Kamay. Ayan, bumabalik na. Toti, Sa kamay. Ano? nawala ka Sa kamay ng ating sa kamay ng pamahalaan, sana ginawa na niya yun doon pa lang at pinatupad na niya yung kanyang posisyon. Pangalawa, sang-ayon ako sa sinasabi mo na dapat huwag nang maningil ng kuryente ng mga sigil sa mga tahanan ng kuryente at tubig sa kalukuyan kasi nga tayo lubog na sa ating ekonomiya. Walang pinakikitaan ng taong bayan. Kailangan magdeklara ng national emergency ang Pangulo. Pero nalampasan itong pagkakataon, nakapagdeklara ang ating Pangulo ng national emergency na mismo nakalagay sa saligang batas na pwede mag-take over ang ating pamahalaan, lalo ng Pangulo, pag nandun tayo sa panahon na talaga nasa kagipitan at nandun tayo sa isang malaking kalamidad. Ito po ay ating nasa karanasan ngayon ay isang digmaan pandaigdig. Hindi lang ito digmaan lang sa atin, kundi sa pandaigdig. Kumbaga, itutupad mo rin, iahambing mo rin sa isang digmaan pandaigdig na pangatlo. Ang kalaban lang natin ay hindi mga bansa, kundi ang ibang karamdaman. Kaya nga, para ngayon tutugunin ng ating pamahalaan ang hamon ng darating na panibagong unos, itong paglulubog ng ating ekonomiya dahil talagang lubog na ang ating mga mamayan sa kakayanan para mabuhay pa dahil makalusot man tayo dito sa kasalukuyan na EQC, GQC, MEQC, kung ano pa mga new normal na yan, ay hindi tiyak na aahon tayo sa kasalukuyan na ating kalagayan. At lahat, alam na natin to, habang pinapahig natin to, marami sa mga nakikinig sa ating programa na wala na silang kinikita at nawala naman. Yeah, babalik na si Toti ulit na. Tama yung sabi ni Toti kanina, wala nang kinikita, o tatagdagan ko na lang, wala nang trabaho.
Pagkatapos nitong 3 buwan na ito na yung mga Meralco bill. Itong 3 months na nag-accumulate, bigla-biglang sisingilin na nila, no? At nakahanda silang magpuputol, no? Siyempre, kawawa naman ng taong bayan, no? Wala na nga trabaho, wala na nga, hirap na silang bumili ng pagkain nila. Tapos ito na yung 3 buwan na bill ng Meralco, 3 buwan ng bill ng tubig, ipapataw sa kanila. O kaya nagkakandal baroto ang mamamayang Pilipino ngayon, no? This is going to be a major social issue kung hindi aagapan at kung hindi mag-i-intervene ng ating Pangulo. Mr. President, I don't know if you know this or realize it, no? But this is what is going to happen. No? And people will really suffer. Ewan ko kung itong mga ekonomistang kapasyan, sila Ben Jokno at sila Dominguez at kung sino man nandiyan sa NEDA, ang kanilang palaging patakaran pagdating sa ekonomiya, bawasan mo ang populasyon. Mas gusto yata nilang mabawasan ng populasyon at mamatay ng mas maraming Pilipino dahil dito para yung kanilang statistika sa GDP ay may pagyayabang nila sa IMF. No? Ganyan kasi ang takbo ng utak nila. No? Yung GDP statistics is irrelevant to the Filipino people. The only people that find this relevant, itong mga inflation rate tsaka GDP, is the IMF. Kasi sinisigurado nila na ang bansa natin may kakayanan magbayad ng utang na hindi naman natin talagang tinanggap. No? We never received this so-called foreign debt that they have created for us. Our stupid economies will continue to push that so that the IMF will favor them. No? Kasi yung mga yan, pagkatapos nilang naalis sa gobyerno, gusto nila may trabaho sila sa World Bank at sa United Nations. Ganyan itong mga ito. No? So, ganyan ang direksyon ng utang. So sabi ko, meron mga tao dyan sa gobyerno, mas gusto nilang mas maraming mamatay. Kaya hindi nila ilalabas yung tunay na kakayanan ng gobyerno pagdating sa lapi natin. They're not going to fund. No. Go ahead, Toti. Alam mo, kasama Butch, yung mga patakaran na binibigyan ng kapangyarihan ng ating pamahalaan na mag-utang dito sa mga World Bank at sa IMF, hindi dapat ipinagkakaloob ang otoridad o kapangyarihan sa ilang tao lamang. Dapat konsultahin ang Kongreso at ang Kongreso bago nila ipalagay yan sa batas, konsultahin ang taong bayan. Kung talagang sasang-ayon sila na ilalagay ang ating buong bansa sa utang ng pandaigdig. Kasi tayo rin na magbabayad nito sa pamaraan ng mga taas ng buwis. At alam natin na hindi na kinakayanan ng taong bayan pagtaas pa ng buwis. Samantala, ilan lang itong mga pinuno lang dyan sa ating kagawaran, gaya ng Department of Finance or Department of Budget and Management or yung Bangko Sentral. 3 tao lang sila, or ang NEDA, 4 na tao lang sila at magdidesisyon sila ng mga bilyon-bilyon dolyares na uutang. Samantala, magbabayad ang 100 milyong kataong Pilipino. Dapat nga merong sistema ang ating pamahalaan na kailangan, bago nila pahintulutan umutang ang ating Pangulo, ay dapat merong pagsasang-ayon o may referendum man lang ang mga mamamayan na para boboto ba sila dito o hindi. Professor Butch and Professor Toti. Alam niyo po, ayoko nang bigyan ng ilusyon ng taong bayan na sa ilalim ng ganitong ekonomiyang sistema ay magkakaroon pa ng pag-asa ang mga Pilipino. Wala na po. Bangkarote ang sistemang oligarko o sistemang kapitalista ng oligarko sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga nakaraang mga pangulo. Patuloy ang patakarang privatisasyon ng Kongreso at ng gobyerno. Wala tayong aasahan sa kasalukuyang Kongreso at Senado dahil pare-pareho ang economic framework niyan. Ang kinakailangan
Kitang-kita ngayong COVID-19 ang matinding krisis sa kabuhayan at sa kalusugan. Pinakita ng COVID-19 ang kahinaan ng economic system na ito na kinakailangang baguhin at radikal na pagbabago ang kailangan. Ano ang solusyon? Para wala ng ilusyon, dapat buwagin na ang Kongreso. Sayang ang pera natin dito sa mga trapo ng mga kongresista at senador. Nag-aaksaya lang tayo ng oras, pinapaikot lang natin at pinapaasa ang mga tao kapag hindi yan binuwag. Dapat yan ay mapalitan ang sistema ng mga namumuno sa loob ng ating Kongreso para sabihin Kongreso talaga ito ng tao. Hindi Kongreso ng mga ilang mayayaman lamang para itulak yung kanilang mga vested political economic interests. Yun po ay nagiging paikot-ikot lamang. So, kaya ko po sinasabi na abnormal ang new normal dahil yung new normal na sinasabi ng kasalukuyang administrasyon ay peke. Ito po ay recycle. Ano po, ang new normal lang naman po ay nagsusot ka ng face mask pag lumabas ka. Pero kahit naka-face mask ka, kontrolado pa rin ng oligarko ang kuryente. Wala sa kamay ng gobyerno. Kahit naka-face mask ka, kontrolado ng oligarko ang tubig. Kontrolado ng oligarko ang transportasyon. Kontrolado ng oligarko ang pagkain, ang pharmaceutical, ang buong ekonomiya. Kaya kinakailangan po, ang tunay na new normal ay planned economy. Dapat nasa kontrol ng Estado itong mga public utilities na ito para wag nang umasa ang mga taong bayan dito sa mga grandstanding ng Kongreso, grandstanding ng Senado, grandstanding ni Harry Roque, grandstanding ni Panelo, kahit grandstanding ni Pangulong Rodrigo Duterte, ay pinapaasa lamang tayo dito sa paikot-ikot na bulok na sistemang ito. Alam niyo yung dapat din ulitin natin, mapaliwanagan sa ating mga tagapakinig na pag tayo lumalabas ang ating galit, lumalabas ang ating kainisan dito sa mga nangyayari. At sabi natin na buwagin na yan na abolish the Congress, meron pa tayong sinasabi na itong pati na rin itong mga kabinete, mga membro ng kabinete tanggalin. Hindi po naiiba yan dito sa mga panawagan ng ating mga kaibigan at kababayan na revolutionary government. No? Katulad po ng grupo na pinamumunuan ni Nilo Tayag, no? Itong RDRG. Okay, ano ibig sabihin nitong RDRG? Rodrigo Duterte Revolutionary Government. Okay? Yan po ang mga kanilang panawagan. Para alam po ng ating mamamayan na when we are calling for things that are similar to revolutionary government, we are not against government. We are in fact protecting government against the oligarchs and politicians who want to control government. Kasi ngayon, sila na ang halos may hawak. Pag sinabi natin hawak na nila itong public utilities, yan po ang buhay ng mga mamayang Pilipino. Kuryente, tubig, gasolina, telecom, kalusugan, health, yan po ang buhay ng ating mga mamamayan. Sila na ngayon ang may hawak niyan. Hindi lang yon, sila pa ang may hawak ng parang education natin. Paano? Meron silang ganitong katulad ng ABS-CBN at naglalabas sila ng mga programa na pinapalawak pa nila ang katangahan ng mga mamayang Pilipino. Wala silang ginagawa na umaalsa ang karunungan at ang kultura ng ating mga mamamayan. Mas gusto nila, they cater, sabi nila, to the masses. So magbibigay sila ng mga kalaswaan na programa para mababa lang ang kaalaman ng mamamayan, mas madali nilang maloko. Paano nilang mas madali lolokohin? Ito na, pagdating natin sa halalan, meron ng senaryo, itong Comelec, Smartmatic,
gagalaw at ang magsisiwalat nito sa mamamayan ay ang ABS-CBN. Susunod na lang yung mga ibang television stations. Ngayon, pag sinabi ng ABS-CBN, dahil 60% ng nanonood nandyan sa ABS-CBN, dala na yung buong bayan. This is what they're doing. They're controlling our minds and they're controlling our lives. No? And they are already in virtual complete control. Kung hindi pagagalaw ang atong pamahalaan na ito at kung hindi magigising ang ating Pangulo at kung hindi din tutulungan ng mga mamayan na itulak ang ating Pangulo laban dito sa mga oligarko, ay wala na tayong haharapin na kinabukasan. Tayo po ay nagtayo ng isang organisasyon. Kamao ang pangalan. Katipunan Movement Against Oligarchs. Ang acronym po dyan ay KAMAO. Ang inyo pong lingkod, kasama po sila Toti, kasama din si RJ, ang nasa direksyon ng grupong ito. Kasama po natin na nag-head nitong organization ito, walang iba kundi si Nilo Tayag, Bishop Nilo Tayag dito. Kasama din dyan ang mga iba pang organisasyon, yung KKK, andyan din yung Por la Patria ni Father Eli, at iba pa, mayroon pa mga ibang organisasyon na sumasali dyan. Ano po ang ating sinisigaw? KAMAO, no? Katipunan Movement Against Oligarchs. No? At alam na natin kung anong ibig sabihin yan kasi kailangan, katulad ng sabi ni RJ, tanggalin niya mga yan. Pag tinanggal mo yan, dala na rin pati itong mga kongreso. Kasi itong mga kongresista, pati na yung mga nasa Senado, hawak ng mga oligarko. That is how far they have controlled our country. And they're stealing it from us. Ninanakaw po nila sa taong bayan, itong bansa natin. At they are, yung ating soberenya, no, is attacked from within. Hindi po yung from without. Wala naman pong ibang bansa na nag-occupy ng Pilipinas. Pero sila, pumasok sila at hindi na halata, bigla-bigla, kinontsaba nila yung mga politicians natin at mga namumuno ng gobyerno para ibigay sa kanila itong mga negosyong ito. Sa tubig, sa kuryente, sa kalusugan, sa edukasyon, sa gasolina, sa telecom, para ibigay sa kanila lahat yan. Yan po ang buhay ng mga Pilipino na ipinamigay at pinamigay ng ating mga leader noon dito sa mga mandurugas, mga ganit na oligarko. We have to fight that. If we mean to fight that for ourselves, we must fight it also for a greater purpose, for our children and our children's children. Kasi po kung minsan, kayong mga nag-iisip na ayaw nyo ng RevGov, ayaw nyo hindi po kasi, this is not like we are going against government per se. We are trying to protect government from the oligarchs and politicians who want to control it, who want to control our lives. Yung lang gusto kong paliwanag sa ating mga nakikinig kasi naguguluhan sila. No? Naguguluhan sila kung ano ang ating tunay na panawagan at ang ating pong pinaglalaban. No? We are not revolutionaries to try to topple government. We are revolutionaries against those who want to control and steal the republic from us. Ito mga oligarko. Yeah. Toti? Ang sa kasalukuyan kasi, Butch, no? Habang ganyan nga ang ating hangarin, ang katotohanan ay kahit ilang beses na natin nilalabanan itong sistema, mula nung naging automated na ang election natin noong taong 2010 hanggang sa nakaraan, halalan,
ay talagang ang tunay na boses ng taong bayan ay hindi na lumalabas. At mukhang talagang kung noong araw ay meron tinatawag na vote buying, eh ngayon talaga ang bayaran na lang yung automation na lang eh. Kaya nga hindi na tayo tiyak na ang talagang damdamin at ang mga diwa ng ating mamamayan ay talagang lumalabas sa balota. Well, mismo kahit anong ilagay nila sa balota, pagdating sa transmission, pagdating sa resulta, naiiba na. At dahil nga dyan, at ginagamit nga nila ang mainstream media, gaya nitong ABS-CBN, at talagang binabasura ang mga reklamo ng mga tao na iba ang nakita nilang resulta sa kanilang presinto, at nagtataka na lang sila at bakit wala silang paraan para patunayan na kung anong bilhin lang nila doon sa prespo ay mong ilalabas na dito sa pangkahalatan na bilangan, dahil nagkakaroon nga sila ng magic dyan sa pag-transmit ng mga resulta. At dahil nga dyan, kahit sinong gusto na lang ilabas ng Comelec at Smartmatic, yun na lang ang talagang ilalabas. Mandakin nyo na ang ating nakarangalalan kung nakakamit ng 23 milyong boto si Cynthia Villar at si Garong Damindi, si Grace Po, 21 milyon. Samantalang siya talagang, itong si Villar ay talagang galit na galit dyan ang mga magsasaka. Para siya naging majority vote. Nung nakaraang halalan noong 2016, si Franklin Drilon ay nagkaroon ng 21 million votes. Katapat nito, yung 16 million votes lang ni Duterte. Lumalabas, tas masikat pa si Drilon. Ay talaga makikita na ng ating, kung di talaga tayo nga mangmang, ay alam talaga natin kaduda-duda itong resulta na ginagawa. At ito yung kanilang santata. Ito mga oligarko. Natatandaan nyo ba nung alam nyo yung missing 7 hours, natatandaan nyo yung Toti, no, RJ? Opo. Yung missing Opo. 7 hours, yung biglang tumigil etong pagbibilang. Opo. Tapos, okay. Yung pagtigil ng bilang na yan, no, ang unang-unang nag-announce, no, halos kasabay ng anunsyo dun sa mismong PICC, ay ang ABS-CBN. Sabay na. No? Paano nilang nalaman? Agad-agad, meron na silang linya. Tapos pagbukas niya, 7 hours after, ang unang-una rin na nagpahayag sa bansa ay ang ABS-CBN. Kompletong-kompleto yung kanilang mga datos. No? Lamang pa yung datos nila na natanggap doon sa lumalabas na screen doon sa PICC. Kasi minamatch namin dati, nila Cathy yan. No? Bakit, sabi ko, bakit mas malaki yung figure sa ABS-CBN kaysa dyan sa nakikita nyo sa screen dyan sa PICC? No? Which means, meron silang advanced information at hindi nila masyadong coordinated yung kanilang ginagawa. Release sa kanila agad ng Comelec. Bakit ang ABS-CBN? Para yung unang tama, labas ng kasinungalingan, yun na agad ang mahihigop ng mga mamamayang Pilipino, mga listeners. This is the way they are conspiring with the oligarchs, etong sa mga Lopezes. Aside from the fact na ang marahil nagbibigay ng pera sa Comelec tsaka para paanda rin itong Smartmatic para ilabas yung kanilang mga gusto, no, ay ang mga oligarko. Bakit natin sinasabi yan? Kasi lahat ng lumabas na senador, ni isa sa kanila, walang lalaban sa oligarko. Walang lalaban sa oligarko. Ni isa. Nobody has in that group will stand up against the oligarchs. That's what. Professor, Yeah. Professor, nakikinig sa atin si Father Achilles Ayaton. Ano po? Tayo Father. kanyang binabati ang pinuno po ng La Patria. Ayan. I just mentioned Father Eli. Andito ba si Father Eli o nasa US pa?
Pero kung mabuhay ka, Father Eli, at you take care of yourself there in the US, alam nyo, medyo mabigat ang COVID-19, no? At kinakailangan ka pa ng bansa, Father Eli, no? Kung nakikinig po kayo, no? Yes, RJ, you want to add something? Opo. Nakikinig din po sa atin si Reggie Maluloyon Abinido. Nagpapabot yes. ng pagbati. Opo. Pati kay Sir Itos, binabati niya. Si Jose Labin, nakikinig po sa atin. Si Eric Bautista, ng San Juan. Capilos Ledesma. Nakikinig din po sa atin si Dodong, si Toto, at syempre yung ating isa pang kaibigan dito, no, na kasama, nakikinig din po dito sa Lower Nawasa, Quezon City. Capilos Ledesma, ayan ay nakikinig po sa atin. Sinasabi niya, subukan daw natin yung Pabunan antiviral injection. Jose Labin uli, we support to continue Sir Tote exposing, no, mga kabalbalan na nakapaligid kay Mayor Duterte. No to privatization, sabi niya Professor Tote, to generate direct income to people, confiscate public utilities and regulate billings for the consumers. Meron ka bang reaction dito, Professor Tote? Nakalagay naman sa ligang batas na sa kalagayan na nalagay tayo sa panganib at sa mga may kapangyarihan ng ating Pangulo ang ating pamahalaan na mag-take over ng mga resources katulad ng kuryente, tubig, telekomunikasyon para sa ganoon magkaroon ng coordination. At sa ganyang kalagayan, katulad ng sa pangyayari ngayon, ng ating ekonomiya ating mga mamamayan, ating mga manggagawa wala talagang kinikita, at lalo na pag natabas na yung mga singil sa kuryente at sa tubig at sa telekomunikasyon, ay dapat ipasibaliwala muna ang singil na yan, i-write off na nila yan, saka na lang nilang bawiin, walang nakulugan, i-write off na lang. Nakikinig din sa atin si George Binuya. Freddy Oredina, ang sabi niya, the main problem of our health system is being connected to big pharma and medical schools funded by deep state people, USA, AHA, ACS, CDC are all run by big pharma. Ano po ang ating opinion sa bagay na ito? Alam nyo, ang big pharma corporations are talagang all over, no? Pero dapat ang tignan natin kung ano yung ginawa ng India. Yung India, sila na ang gumagawa ng kanilang mga kinakailangan na gamot. They went into it and they started going into a manufacturing of their pharmaceutical industry. Yung mga ibang we must follow the same method that they had. Within 1 decade, they were already producing their own medicines. And so much so that tayo ngayon, ang mga ini-import natin medicines ay galing na sa India. Bakit? Kasi mas mura. Mas mura yung kanilang ginagawa kaysa doon sa mga ibang pharma. Kanya lang, etong Department of Health, alam mo, meron silang mga bata dito sa Department of Health. Ang bata ng pharma, katulad ng Sanofi, hindi lang yung mga namumuno sa Department of Health, bata rin nila itong mga nasa Kongreso para pag inihain ang budget ng Department of Health, agad-agad i-approve ng Kongreso. Walang tanong-tanungan. Para kikita sila. No? Professor Toti, Professor Butch, nakikinig sa atin si Capilos Ledesma Markve. Sabi niya, dapat magkaroon tayo ang government ng sariling mass transportation para sa ganitong sitwasyon, may transportasyon pa rin para sa publiko. Ayan. Ayan yung sinasabing isang bagay dito sa new normal. No? Eric Bautista, do you believe that COVID-19 is part of the UN Agenda 21 depopulation program to impose satanic government of New World Order? Well, hindi lang COVID-19 yan.
I believe that there will be succeeding mutations of COVID-19 or new diseases that will be brought out, especially these times, no? And if governments are not ready to address them, and there is going to be a real depopulation of our global population. It is now known that itong si Bill Gates, even before this COVID-19, has been talking about using vaccines to decrease the population of the world by at the very least 15%. You're talking of 7 billion people decreasing by 15%. That is or at least 1 billion people. Opo. Sabi Lalasunin po lang ni ng vaccines. Opo. Sabi po ni Professor Totti and Professor Butch, sabi po ni Freddy Oridina, COVID-19 is a virus and not illness. Prevention is needed, even it is inside the body. Cure is needed to the effect of the virus. What is the illness called? If you have the vaccine, will it cure what illness? Alam mo, we don't know because the capacity to mutate is endless, no? Pwedeng mag-mutate yan into a different level wherein your vaccine that you develop might be inutile, no? Ngayon, yung gusto ko lang idagdag, itong sinasabi ni Totti tungkol sa ating saligang batas. In Article 12, Section 17, merong provision doon. The state may temporarily take over or direct operations of privately held public utilities in a state of national emergency. Yan po yung Opo. nasa ating saligang batas. Opo. Si Jose Labin po ay nagpaabot din ng sa atin ng mensahe. Ganun din po. Sabi niya, hawak Sir Butch, Sir Totti ng globalist ang gobyerno, pati Central Bank ng Pilipinas. Sana sir, makibahagi kayo sa 2022 election. Duwag ang mga mambabata sa Kongreso at Senado na dapat suporta ng Pangulo. May kabal sa gobyerno. Alam mo, dapat hindi na natin iniisip ang 2022. Baka hindi na tayo buhay. Marami nang namatay na mamayang Pilipino. Right now, ang ating objective is to save Filipino lives. No? Because of this situation, mas marami pong mamamatay sa ekonomiya, sa pagbagsak ng ekonomiya, embes na sa COVID-19. Itong ginagawa po ng economic advisors ng ating Pangulo ay nakatutok dyan. Mas marami pong magugutom, mas marami din mamamatay. Kaya importante po yung basic services, yung public utilities mahawakan ng gobyerno. Kasi diyan tayo papatayin ng mga oligarko. Professor Totti, Eric Bautista, dapat sa panahon ngayon ng crisis ay pa-stop muna ni Beloved PRRD ang billing ng Meralco at Manila Water, Maynila. Dilibre na dapat sa mga tao yung buwan ng Abril at Mayo na hindi na pagbayarin ng mga tao. Sabihin na rin natin sa mga sumusubaybay at nakikinig dito sang ayon dyan, dahil sinabi nga ni kasamang Butch kung anong artikulo yan sa ating saligang batas, ikalat na lang nila yan sa social media. Sana makarating sa pansin ni Pangulong Duterte at mismo siya ang magdeklara ng emergency at huwag na singilin ng taong bayan sa singil ng kuryente at tubig at telekomunikasyon. Thank you, Professor Totti. Mula naman kay Sheila Levy, this administration are full of drama. Pasikat lang, dinadaan tayo sa mga mura ni PRRD. Less naman ang action para ng promise niya. Ni isa walang natupad, lalo na yung pangako niya sa Smartmatic. Hanggang ngayon, di pa rin niya tinanggal ang Smartmatic at si Abbas. 4 years na, bakit di pa rin tinatanggal? Tama nga yung mga iniisip namin na talagang gagamitin ni PRRD ang Smartmatic o para sa ka-allies niya uli na ipanalo sa pamagitan ng Smartmatic. Salamat po KDP, mabuhay po kayo. Professor Totti.
dapat magkaisa ang taong bayan para talagang yanigin ang ating pamahalaan, tanggalin niya Smartmatic sa darating na halalan para ang tunay ng boses ng taong bayan ang siya mismo mag-iira dito sa ating pamahalaan. Marie Melgar, ano po? Ang nakakaasar pa, ang bagal ng COVID response, mauubos na lang mga manggagamot natin, baka pati pondo si COVID andyan pa din, sabi ni Melgar. Ano po? Galing muli kay Masagana 99. Walang kwenta si President Duterte pagdating sa usapin ng kabuhayan. Akala ba niya maliligtas siya sa popularity niya? Mabilis magbago ang pag-iisip ng mga tao, lalo na pag gutom at walang trabaho. Baka mabulaga na lang siya, bigla siyang mawala sa Malacanang. Kaya sabi po ni Masagana 99. Marina Watson watching from California. Okay. Meron puti si Masaganang 99 na baka nga sa ilang saglit lang mawawala ang kanyang popularidad. Kaya nga dapat si Pangulong Duterte ay mag-ingat-ingat sa kanyang galawin at huwag siya masyadong flying high dyan sa kanyang 93% approval rating. Baka bigla na lang mawala lang yan parang bula. Sabi ni Marie Melgar uli, uwian pa mga OFW. We are in worst scenario. Diyos ko po, saan na ba tayo dadali ng Pangulo? Sabi niya. Wilma Manzanillo, good evening po, Mr. Valdez. Sabi ni Wilma, may fans ka, Professor Butch. Marina Watson uli, good morning po. Amelia Reyes, good evening Philippines and good morning Vancouver, Washington State. Nakikinig po sa atin mula sa Vancouver, Washington State. Wilma, ayun po uli. Sabi ni Wilma Manzanillo, idealistic military, take over with people. Ano bang reaksyon nyo rito, mga profesor? Ako personally, naniniwala ako na meron mga mahusay na militar ngayon. Isa sa mga nakita ko, itong si dati, at nakilala ko, itong sila General Parlade, na ngayon siya yung head ngayon sa SOLCOM, Southern Luzon Command. At narinig ko din naman itong si Secretary Carlito Galvez ng IATF, no? One time I heard him on television and he was explaining it. Alam nyo, hindi politiko yung mga yan. At mukhang hindi politiko. Gusto sabihin, hindi marunong mambola, no? Kanya yung pag-present niya ng sitwasyon ay sa akin, napaka-sincere at napaka-tunay, no? Yun ang dating niya sa akin. So nagkakaroon ako ng kumpiyansa dito sa mga bagong liderato ng militar. At mukha silang competent at sana meron din silang moral courage to do what is right. Unang-una po na mandato ng sundalo ay ang to protect the citizens of this country. That is the one true mandate of the Filipino soldier, to protect the citizens of the country. They do not have the mandate to protect the president. Yung parang magiging special guard lang sila para sa presidente. Hindi. Ang president is the commander-in-chief. No? So they follow the commander-in-chief. Pagdating sa mga gera o pagdating sa mga mobilization na kung merong gagawin. Pero as a whole, the Constitution's mandate to the military is to protect the Filipino people. I am sure itong mga intelligent military people, mga officers, no, they understand that. They are not the personal security guard of any president, no, that they are supposed to protect. Sasabihin nila the president. Hindi. When a president goes against the Constitution, when a president does something illegal, no, they are not mandated to follow him. No? Katulad ng mga nakaraan na administrasyon, itong mga sundalo na iba, basta kung ano man ang mga violations si
Pinoy Aquino, sa ating constitution, sunod-sunuran sila. Ang nasa isip nila, siya yung commander-in-chief, kanya kailangan sundan siya. Maling-mali yun. No? Palagay ko, itong klaseng direksyon, alam ng itong mga sundalong ito. At palagay ko din naman, so far, they know that this president is working within the Constitution and is doing his best. Baka kulang sa atin, baka ayaw natin yung estilo, umaatras sa mga kalaban, yung mga ganyan. Pero that is the president. That is not the Filipino people. No? Opo. Sabi po ni Arnold Galabin Ebarsabal, constitutional reform is urgent. Dapat may referendum na. Dagdag pa niya, parliamentary, federal, with open FDI, remove 60-40. Ano bang komentaryo niyo rito? Sa akin, baka meron pa siya, no? Pero sa akin, definitely kailangan pag-review natin yung Constitution. Kasi yung Constitution na yan, ay ang sabi ng mga ibang constitutionalists at mga mababatas at mga lawyers, yung 1987 Constitution, nabuwag na yan. Nung nag-anunsyo si Larion Davide si ERAP daw ay nag-constructive resignation. No? It was a new term that you can never find in the Constitution. So therefore, parang ginawa nila, binuwag nila, they didn't follow anymore the Constitution. So constructive resignation of ERAP was basically out of the Constitution. So in effect, hindi na enforced yung Constitution. Pero yun pa rin daw ang sinusundan. Dapat, ang isipin natin, yung 87, buwag na yan. Tapos yung 87, nabuwag din yung 73. Yung 73, nabuwag din yung Japanese Constitution. Yung Japanese Constitution, nabuwag din yung 1935 Constitution. Itong lahat ng Constitution na ito ay gawa ng mga dayuhan na ginamit sa Pilipino para maging puppet government tayo. The only Constitution that has not been abrogated, hindi na buwag, hindi na repeal, is the 1899 Constitution. Ito yung saligang batas na ginawa ng ating mga forefathers, yung ating mga dati in 1899. Walang influence ng mga dayuhan yon, purong Pilipino. Nakikinig po sa atin si Beron Suzuki. Yes, true sir. Tapos ito para kay Toti Casino, mula kay Fe Marie Melgar Otaken. Mga congressman, dami po mga negosyo. Bukod pa sa mga komisyon na nakukuha nila sa mga kada proyekto, kontrolado din po nila ang mga boto sa pamagitan ng pagbili ng mga boto o anumang kapalit na makukuha pag sila ang nanalo. So bad, sagad na sa kasamaan ng mga politiko. Talagang sana magbago na talagang ating pamahalaan at talagang ating mamimiri gumising na talagang iyanigit na dito sa pamagitan ng social media. Nakikinig sa atin si Father Aquiles. Sabi niya, keep going, mabuhay ang KDP Kamao, sabi ni Father. Arnel Deang Luna, hi mga katipuneros, stay safe po, God bless all. Marina Watson, I agree po, sabi niya. Rain, ang ekonomiya ni Duterte ay patungo sa privatization, walang pinagkaiba sa mga nakaraang administrasyon. Replying to Rain, Totsky, Noge, totoo ka, hindi mo yan nakita ang tunay na pagbabago, ano ka, bulag o wala kang paningin. Anyway, Maureen Molina, good evening po, watching from Singapore. Ayan, Marina Watson uli, ang problema po ay pinapayagan ng gobyerno ang ganitong pamamalakad ng gobyerno, politicians conspiring with the oligarchs. Mike ko, ayan, ito kay
Ka-eskwela ko po ito si Maiko, taga San Andres Bukid. Nasa na ang bilyon-bilyong piso na nilabas para sa COVID. Wala namang concrete program na nagawa para tuluyang maproteksyonan ang mamamayan. Thank you, Maiko. No? Noli Roa, saludo po ako sa KDP. Salamat po sa tuloy-tuloy na pagbibigay liwanag sa lahat ng kalituhan sa gobyerno at kalituhan ng mga politiko. Alam ko na maraming Pilipino ang gusto ng pagbabago. Isa na po ako at pamilya na naiinis sa kasalukuyang pagkalugmok ng Pilipinas dahil sa oligarko. Trapolitiko. Ayan, sabi niya, trapolitiko. Ayan. Aris Blor, karamihan po ng drugs o medicine sa CVS Pharmacy sa US ay made in India. Okay? Masagana 99, wag na kayong umasa na ililibre ni Duterte ang public utilities. Ikulong ng mga ninja generals, hindi niya nagawa eh. O nga, no, yung mga, si Sinyas nga, di ba? Mukhang yung nag-birthday nung May 8, si General Sinyas sa HRPO. Itawan na lang natin, Professor Toti, Professor Butch. Ay, nako. Crime Bastre, magandang gabi, mga idol. Sabi niya, sabi ni Crime Bastre, nakakalungkot na isipin na maraming biktima ng singilan ng kuryente ng Meralco. Singil na walang reading. Ang masaklap pa ang kaibigan ko, wala sa bahay 3 buwan. Pero ang singil ay base sa nakaraang reading bago nag-lockdown. Daming ganito. Bali agad ang mga oligarko at sobra pa sa tulong kuno sa bayan. Anyway, tama nga po yun. Kay Masagana 99, baka gawin na lang nila 100% ownership ang corporation at land. Nakakatakot yung constitutional overhaul na yan. Baka bukas, literally, Chinese province na tayo. Yun po, no? Yun po yung lahat ng mga nagkomento at nagpabot sa atin ng mensahe. Sige. Ay, nagka-overtime na nga tayo, but dito marami pa rin mga text messages, pero bigyan niyo po kami ng paumanhin. We will not be able to read them, but we will read them privately. Ito mga comments ninyo. So, Toti and RJ, paalam na tayo. Paparam na kami sa inyong lahat at sana po kami ay gising sa inyo at sana tayo makibakat at magsik laban dito sa mga kamalian ng ating pamalaan. Ito po yung Toti Casino. Okay. Ako po si RJ Abellana Jr. ay nais ko pong bago po tayo umalis ngayon sa palatuntunan sa ngayong araw na ito dito sa Katipunan Channel, gusto ko pong basahin ang sinulat ni Gatpuno Andres Supremo Bonifacio. Ito po ang kanyang sabi. Aling pag-ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa, wala na nga, wala. Gatpuno Supremo Andres Bonifacio. Salamat po. Okay. Sige, ang huling salita ko lang sa ating mga tagapanood at mga nakikinig, kayo pong mga patriotikong Pilipino. Habang andyan po kayo, andito din po kami. At huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa sarili natin. No? Because if we work together, we think alike, we will be able to change anything that we want to change. At maraming salamat po. Ito po si Butch Valdez ng Talakayan Bayan, kasama po si Toti at si RJ Avellana. We'll be back with you as Talakayan Bayan next week, every Tuesday and Thursday. Okay? Maraming as a Thursday po. Maraming salamat po at until we see each other again on Thursday, May 21, 2020. Butch Valdez po, magandang gabi sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Bye!